isa sa magiting, matindi ito, at soon to be pastora ito. Praise the Lord. Siyempre, Connie Barro. Palakpakan natin si Lord sa buhay niya. God is good. Kalibos. Yan, so good evening po sa ating lahat. Ako rin po, di ko palalagpasin ng mag-testify. Nantay ko lang tawagin ako. May ganun. Ayan. So, salamat din po sa naganap na LCM last week. Yan, so nagkaroon po ng kalakasan at sigit sa lahat na pag-pray po kami, aming mga basta yun na yun. Ayan. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi patuloy pong binibigay na kagalingan, kalakasan, at tigit sa lahat, mabiyayang araw-araw na patuloy na pagpapala na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Yan. So, tayo po'y mag-umpisa na para sa ating topic this week. Yan. So, let's pray po. Lord, we worship, we honor, we glorify your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Lord. Gamitin mo po ako, Panginoon, to deliver your word sa tigit sa lahat, Lord. Ang aking mga kapatid, ang aming spiritual leaders na narito, Lord God. Tayo pong mag-bless sa bawat isa para makuha namin ang aming nais mong iparating sa amin. Salamat po, Ama, na patuloy namin hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. So, magandang gabi po ulit. Ang ating topic po ay pinamagatang kung where faith leads to abundance. Yan. So, ano po, di ba? Nasa deliverance ministry po tayo. At ang ating word evangelization, ang ating tinatahak, ang ating mission. So, hindi po pwedeng mangyari ito nang hindi po nagkakaroon ng financial provision. So, kailangan po natin yan. So, tayo po ngayong month na to ay nasa yung ating team. Yan. Kung paano daw po faith, fuel, fortune. Ayan. So, sabi dito, marami tayong naririnig tungkol sa tagumpay. Di ba? May mga taong matatagumpay. So, isa na tayo doon. Say amen. Kasaganahan, may unti-unting umaangat na sa buhay. Natutupad na ang ating mga pangarap. Di ba? Kasi yun po talaga ang plano ni Lord sa buhay natin. So, sabi po ng Isaiah 40:31, yan. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So talagang wag nating kakalimutan na ang tunay na pananampalataya ang siyang pinagmulan ng lakas para sa isang matibay at makabuluhang yaman. So pinag-uusapan po natin ngayong gabi is all about abundance. So, kailangan po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Unang-una, sa paglilingkod, hindi po tayo makapunta rito nang wala tayong kakayanan pagdating sa financial. So, kailangan po mayroon at mayroon tayo. Yan. Mayroon tayong alam naman natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Every time po na tayo po ay gumagawa para sa Kanya. Sabi nga po, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. So magtapat po tayo sa Panginoon, sabi niya. Gaya ng araw na nagbibigay ng liwanag sa mundo, ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon, lakas at kahulugan ng buhay. Ito ay nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan kahit may kinakaharap na hamon sa buhay. So tayo po, hindi po mawawala sa atin ang mga pagsubok, kambal po yan ng buhay natin. Dahil yan po ang magpapalakas sa atin. Ako sa buhay ko po, every time na may dumadanas po ako ng pagsubok, na-excite po akong matapos iyon. Kasi po, alam ko may kapalit na blessing. Every time po na may pagsubok akong nararanasan,
na-excite akong maranasan kasi after po nun, may kapalit talagang blessing. Kaakibat po talaga ng pagsubok ang pagpapala. So mayroon pa akong, binigay ang ating Panginoon sa akin na tungkol sa pananampalataya. So faith gives us direction. Yan din po ang sinasabi ng Proverbs 3:5-6. Yan. So sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So we don't choose quick gains to compromise our values. Instead, we trust God to guide our choices, guide you to manage resources wisely, prioritizing your family, well-being, and needs of others. Hindi lang po tayo nabubuhay sa mundo na tayo lang. So mayroon din po tayong mga tinatawag na mga maliban sa pamilya natin, mayroon tayong community. May mga taong nangangailangan din sa atin. Especially po yung ating mga covenant group. Yan. Actually, kahit minsan panahon lang, makinig lang tayo sa kanila, sa mga hinaing nila, napakasarap na pong malaking tulong po yun. So ganyan din po kasi ang nangyari sa akin before. Nakikinig lang yung aking covenant leader every time na nangangarap ako, nagbibigay ako ng sana darating ang panahon pagkaloob ni Lord, yung mga binibigay ko sa Kanya na nililid namin through prayers. So ang ganding po, ngayon unti-unti nakikita ko pinagkakaloob ng Panginoon. Talagang walang imposible sa Kanya. And again, ang pangalawa, faith give us strength. Bibigay din po yan ng kalakasan sa atin. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Totoo po yan. Yan po, lagi kong kino-quote yan everyday sa buhay ko. Kasi po, medyo hard worker po. Araw-araw po talaga ay nagbibigay po ako ng kalakasan para sa hanap buhay. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil everyday po, binibigyan niya rin po ako ng lakas. And sabi niya, prosperity rarely comes easily. There will be a setbacks in our works or business. Faith give us courage to keep going. When finances are tight or challenges arise, faith help us to persevere, knowing that God is our provider. Di po ba? Wala po talagang, ang Panginoon po talaga nagkakaloob sa lahat ng pangangailangan natin. At ang sunod po, faith gives generosity. Ito, favorite natin to. 2 Corinthians 9:6. Ang sabi po dyan, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Yan. So sabi po, true prosperity is shared prosperity. Teaches us that everything we have comes from God, so we give back to bless others. Supporting charities, helping neighbors, or investing in our growth multiplies the impact of our prosperity. Totoo po yan. Hindi po talaga kailangan po natin mag-share your blessing. Pero sabi nga, napakaganda po mag-share sa matatabang lupa. So ang ating matatabang lupa is our church. Kailangan po nating, kasi nasa tayo ang mission po ng church natin is word evangelization. So kailangan talaga we support our church to prayer and finances. Kaya ipagpanalangin natin na pagpalain tayo ng Panginoon. Hindi lang basta-basta blessing ang ipagkaloob niya. Kung hindi, blessing na tumatagal para mayroon tayong magamit sa ating ministry. Ano pa? Faith give us assurance. Jeremiah 29:11. Siningit ko po ito kasi favorite verse ko po ito, life verse ko. So sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in a future. So this assurance, we don't worry about losing what we have. Talagang minsan, magbibigay lang tayo. Sana nga lagi tayong may maitulong. And because we trust God, plan for our lives. This assurance
let us build prosperity with peace and not fear. Huwag po tayong matakot na maubusan dahil hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Talagang kung paano tayo binibigyan ng sariwang hangin araw-araw, ganyan din po ang pagpapala ng Panginoon. Lalo na po sa mga taong dumadaloy ang grasya. Kasi sabi nga, ang tikom daw na palad, totoo naman po yun. Di po ba yung river, kapag nakita mo yung ilog at nag-stagnant ang tubig, bumabaho po yun. So kailangan tuloy-tuloy ang daloy. So wag po tayong matakot na maubusan, mawalan, at higit sa lahat, wag po tayong mag-hoard ng yaman. Kailangan ma-share natin. At tayo ay lalo pang pagpapalain. Sabi niya, how to build faith, fuel prosperity. Di mo ito kailangang mayaman ka na bago mo gawin. Di ba? Kailangan po sa maliit na halaga, sa konting halaga kung ano ang meron tayo, ipagkaloob natin yan sa Panginoon dahil siya po ang mag-multiply nito. Ano daw po ang kailangan gawin? Stay connected to God and read the Bible, pray, gathered with other believers to strengthen your faith. Kailangan po yung ating uunahin natin ang Panginoon sa buhay natin para tayo po ay makaranas ng faith-fueled prosperity. Ano pa? Act with integrity. Do what right even when no one is watching. Build trust and the foundation of lasting success. Di po ba? Kailangan nating kahit tayo lang, sabi nga napakahirap pong ang agos ay pakanan ay ikaw ay pakakaliwa. Napakahirap po nun. Kailangan, di ba, ang uso ngayon, kung saan yung agos, nandun yung uso, nandun ka rin eh. Pero bilang anak ng Diyos, kailangan mong mag-stand firm. Kung pabaliktad, kahit sagupain mo yung agos, mahirap po yun, hindi basta-basta madaling sabihin. Pero mahirap pong gawin na ikaw na lang yung tumatayo. Pero sa tulong ng ating Panginoon, wala pong imposible. Kayang-kaya po yan. And then, give generously. Nabanggit na natin to kanina. And trust God timing. Don't push prosperity. Build in faith grows. Steadily and securely closing. Yan. So kailangan talaga nating palaguin kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ako po sa sitwasyon ng aming negosyo sa panahon ngayon, hindi ko na masasabing malago, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy niya pong sinusustenance yung aming pangangailangan everyday. So nagkakaroon po kami ng parang pagkakaisa sa pamilya dahil nagkakatulungan na. Nung una po parang kanya-kanya, pero nakakatuwa ang Panginoon. Talagang unti-unting inaayos niya po. So doon po ako lalong humihigpit ng kapit kay Lord kasi nakikita ko po na marami pa pong gagawin, ipapagawa at higit sa lahat, mangyayari sa aming buhay sa tulong ng ating Panginoon. So sabi po, faith-fueled prosperity is not about getting rich quickly. It is building a life of purpose and peace. Impact one that unstoppable riches and honor, and for God to serve others. Diba? Hindi lang po talaga ang Panginoon po ang kailangan nating paglingkuran, unang-una sa lahat. So makatotohanan po tayo na mas lalo pang pagbutihin ang ating ginagawa, lalong-lalo na po sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. May we not only gain what we need, but also become blessing to those around us. So yun po, salamat po sa Panginoon. Patuloy po nating angkinin at higit sa lahat palaguin, payamanin kung ano man pong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Salamat po.